Mga ilang dahilan kung bakit ang katotohanan ng Diyos patungkol sa atin, kung sino tayo, anong meron tayo, ay hindi natin nararanasan. Bakit ba hindi nararanasan ang katotohanan ng Diyos? So, nakafocus po tayo sa unbelief. Meron pong 4 na bagay na tayong titingnan ngayong umaga tungkol po sa unbelief. Una-una, ano po ba yung consequences ng unbelief? Doon po sa ating passage ng Mark 9, verses 17 to 29 and 30. Yun po yung passage natin po pinagtutuunan ng pansin. Ano ang consequences? Pangalawa, makita po natin ay ano po ba yung causes ng unbelief? And then of course, meron siyang cure. Ano yung gamot? Paano malulunasan ng unbelief? Ayon sa recommendation ng Panginoon. And then lastly, the consolation of unbelief. Number 1, the consequences of unbelief. So yung tatay lumapit kay Kristo at sinasabi niya, ang aking anak ay inaalihan ng masamang espiritu simula nung pagkabata pa. Dinala ko sa mga alagad mo, hindi lang napagaling. Verse 19 of Mark, verse 19, hinarap niya, he answered him, and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him to me. So yung kinakausap niya, yung tatay, pero nandun ng mga alagad. Natural, dinadirect niya, mga lahi kayo, faithless generation. So number 1 consequence ng unbelief is, number 1, disappointment to the master. Ano ba naman yan? Ang tagal ko na kayong kasama. From chapter 1 pa lang ng Mark hanggang chapter 8. Puro himala na ang nakita niyo sa akin. Eh bakit hanggang ngayon hindi niyo mapalayas ang espiritu? So disappointing. Hello mga kapatid, may happy rise? Ilang beses na po ba natin na-disappoint ng Panginoon sa kulangan ng ating pagtitiwala? Hello? It is my goal today na sana tapusin na po natin ang pag-disappoint kay God sa ating mga unbeliefs. Tingnan po natin kung nasan ang ating unbeliefs. Saan po ba nanggagaling? Ano yung causes ng unbeliefs? Okay? Okay, so tingnan po natin. And then point number 2 about the consequence or consequences ng unbelief. Ano yung number 1? Disappointment to the master. The master is so disappointed. Nalulungkot po siya. Okay? Bakit siya nalulungkot? Natural, hindi siya makagalaw. Hindi makadaloy ang kanyang kapangyarihan. Hindi nagmamaterialize. Di ba? Ang kanyang layunin sa pamamagitan natin. Kaya siya nadidisappointed. Hindi totoo yung kanyang kapangyarihan kapag meron tayong unbelief. And number 2, maliban po sa disappointment to the master, tingnan po natin sa verse 18. May 3 po meron dyan. Doon po manggagaling yung 3 remaining na dahilan or consequences kapag hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Maliban sa ito ay nakaka-disappoint sa Panginoon. Ang sabi sa verse 18, di ba? Dinala ko sa mga disciples mo, and I spake to thy disciples, and they should cast him out. And they could not. Marami na akong pinanggalingan ng mga gagamot, mga manguhula, kung ano-ano, mga power, meron sila. Wala naman nangyari. Dumating ang mga alagad mo. At nabalitang sila yung mga magagaling. Pero dinala ko yung anak ko. Wala din eh. Dishonor to the ministers.
Na-dishonor sila dyan eh. Kasi yung claim that they were associated with Jesus Christ, endowed with power, endowed with authority, tapos yung anak ko hindi mapagaling. Pagod na ako. So, it gave, number one, ano kanina? Disappointment to the master. Hanggang kailan ko ba kayo makakasama? Bakit wala kayong pananampalataya? Bakit ang tagal natin magkakasama? Nagsitanda na tayo dito. Ganyan pa rin kayo. Wala pa rin kayong magawa. Nakaka-disappoint, di ba? Turo na ako ng turo sa inyo. Nagpakita na ako ng himala. Ganyan pa rin kayong gamayon. Nakaka-disappoint talaga kayo. Pangalawa, tayo, nadi-dishonor din tayo. Ganyan pa yung mga Kristiyano. Simpleng bagay, hindi magawa. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So it gave dishonor to us people, ministers of God. Not just me is the minister. All of us are ministers of God. Amen? Anong sinasabi ng mga tao sa atin? Effective ba tayo? Totoo ba sa atin yung power, yung authority ni God? Pangatlo, binibilisan ko po. Gawa ng 4 na points po tayo. Ano yung number 1? The consequence of unbelief, it gave disappointment to the master and it gave dishonor to the ministers. Thirdly, it gave disadvantage to the ministry. Kasi hindi lalago ang ministry eh. Walang naniniwala sa atin eh. Kasi hindi natin maibenta ang ating pananampalataya kasi walang nakikitang power. Okay. So disadvantage, kaya hindi lumalago tayo because of unbelief, dahil hindi natin pinaniniwalaan, inaakap ang mga bagay na ating pinag-aaralan. Pang-apat. Ano yung pang-apat? Para kay Satan. Disrespect by the enemy. Hindi kinilala dahil may unbelief, hindi kinilala ng demonyo ang mga disciple. Kasi may unbelief eh. Yun po yung mabigat, mga kapatid. Pag hindi buo ang loob mo, hindi buo ang pananampalataya mo, pumunta ka sa temple process, huwag ka nang pumunta. Baka ka mapahiya. Hindi aalis ang demonyo. Hello? Disrespect and disregard of the one, okay, who is casting out demons. Pagtatawanan ka pa. Because there is the issue of unbelief. Malaman po natin mamaya yung unbelief. Ano po ba mga kaunabay niya? So that's first point. The consequences, 4 po yun. Disappointment to the master, dishonor to the minister, disadvantage to the ministry, and disrespect and disregard, okay, by the enemy. Hindi ka niya papansinin, wala ka namang kwenta eh. Okay lang yan. Okay? Point number 2, the causes. Sa palagay niyo, bakit may unbelief? Maliban doon sa obvious. Kasi may nirecommend siya eh. Pero meron pa pong ilang mga bagay na titignan natin. Number 1, sa verse 24, tingnan po natin Mark 9:24. Ang sabi po ng tatay, and straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, naniniwala naman ako pero kaya ko nga dinala dito pero hindi ko na kaya magtiwala eh. Ang dami ko na pinuntahan, ubos na makakayamanan namin, nabenta ng mga kalaba o baka, nakasana na yung bahay namin. Ang demonyo, andyan pa rin. Wala akong mapagsanglaan. Walang tumanggap. Andyan pa rin yung demonyo sa anak ko. Lord, please help me. I want to believe but I can't. I'm having a hard time. I am having difficulty to trust you. Ano sa palagay niyo ang isang cause? Frustration. Lagi na lang ako nananalangin, nagtitiwala naman ako. Wala naman nangyayari. Ito pa rin yung buhay ko. Paulit-ulit na lang. Frustration upon frustration. Katulad niya. Wala. Natuloy akong paniniwala kasi nadidisappoint na rin ako eh. So yun po yung tatay. Kayo po. Marami ba kayong frustration sa buhay? Mas madami naman siguro ako. Di ba? Oh. Mga bagay na inaasahan mo, hindi nangyayari. Bakit?
Kung tutuusin, nanalangin ako kay Betong. So to mention that again, with all my heart. Mamaya, Betong, babalitaan mo ko, nakauwi ka na. Di ba? So it was a frustration on my part. Nadalangin ako ng time team kay Betong. Nung patay na si Betong, nadalangin ako, hinawakan ko dito, andun kay Minarisa. Lord, give life. Bring back the life. Well, nag-usap kami ni Marisa, it was a sovereign purpose of God. Napupunin na siya ni Lord. Na sometimes, ang alam natin, pag binuhay mabuti, yung pala pupunin ni Lord, mas mabuti sa mata ng Panginoon. Kaya tatanggapin na lang natin yun. Okay? So, itong taong ito, puno-puno ng frustration sa buhay. Maliit pa yung bata eh. Ikaw ba, hindi ka ba magsasawa na, mapoprostrate ka ng prostrate? Di ba? Hindi ka sumasakses sa ginagawa mo. Number one, the cause of unbelief is many frustrations in life. Okay? Number two, para naman sa mga disciples, bakit sila walang belief dito? Bakit meron silang unbelief? Eh, kasama na nga nilang Panginoon. Eh? Success upon success. Success upon success ang nakita nila eh. Pero bakit sila walang belief? Bakit sila walang belief? Bakit di nila mag-cast out yung demon nung sila na lang? Alam niyo kung bakit? What is the issue here? Palagay niyo, ikaw, Kevin. Bakit? Sa kabila lang nila nakikita ang himala. Basahin niyo, sa chapter 1 hanggang chapter 8, puro himala yan, kasama nila si Jesus Christ. Parang imposible, no? Kaya sabi naman, how long shall I be with you? How long will I suffer you? Hanggang kailan ko'y pagtitiisan, kasama niyo ako. Nakita niyo ang himala ng Diyos. Nakita niyo ang power ko at pagkatapos. Ang palagay niyo? O sino matapang-tapang nasasagot? Ha? Sa likod? Yung mga big shot natin? Nasa likod? Umuupo? Sige. Yan yung pinaka-final mamaya, no? Okay, so ang isa pong common doon, dahil nakikita nila lagi, okay, ito po yung, bakit po meron silang unbelief? Okay? Sila, hindi na-recognize ni devil, sila. Okay? Ang term po doon, nandun po yung sagot sa Mark 6:4-6. Anyan po yung sagot. Tama naman yung sayo, pero ito yun. Kanina. Ito yung sagot. Letter F din. Sa verse 6, and he marveled because of their unbelief. Sa verse 4, verse 4. Nagulat din ang Panginoon kasi doon siya, nagkaroon siya eh, tapos hindi siya pinanimalaan, nagulat din siya eh. Di ba? Ito yung sagot. And Jesus said unto them, a prophet is not without honor, but is in own country and among his own king and his own house. Okay. Verse 4 ang sagot eh. Familiarity. Alam niyo ba kung bakit maraming pastor na ang mga anak nila laging problema nila? Lumaki kasi, familiar na sa mga spiritual, parang hindi na personal sa kanila kasi parang andyan lang eh. May mga anak ng pastor na hindi born again. Sakala na born again pagka nagkaroon na ng time siguro si Lord sa buhay nila. Familiarity, laging kasama si Christ, pero walang personal na effect sa kanila yung ginagawa. Parang yung song, lagi niyong inaawit, nung una na-bless ka, later on hindi ka na nabe-bless kasi familiar na masyado. Narinig mo lang, natutuwa ka na lang pakinggan, pero wala nang effect kasi familiar ka na sa song. Ganon din yung quiet time pag naging familiar, nagiging ritual, hindi spiritual. Naging routine na lang. So sa kanila, ang miracle, routine na lang. Nakikita lang si Christ, routine na lang wala na sa kanila. Okay? Na-effect yung power ni Christ at yung authority. So yung familiarity. Number 1, frustration. Ano mga lagad? Familiarity. Akala nila, going with Jesus Christ always, okay na. Kasama ni Christ, akala okay na. Hindi po ibig sabihin laging kasama yung tao, close kayo. Di ba? Hindi lagi nag-uusap kayo, close kayo. Baka negosyo lang, walang personalan. Di ba?
Okay, so pangatlong dahilan, ano yung number one? Frustration. Number two, familiarity. Okay? Pang-apat yung reason ni Ninong Babes mamaya. Pang-tatlong dahilan po ng unbelief po natin, mga kapatid, is this. Okay. Ang mga Egyptians, ang mga Israelita, galing sa Egypt. No? Ano sila doon? Ano sila dati sa Egypt? Siga? Masters? Slaves. Meron silang slaves mentality. Slave mentality. Umalis na sila, dineliver na sila, okay? At alam niyo ba kung ano nangyari sa wilderness? Ito po yung issue bakit galit ang Panginoon sa kanila. Kung meron pong isang bagay na ang Diyos ay nagagalit sa tao, the issue of unbelief in Psalm 78 verses 40 to 41. This is the statement of unbelief na na-record ni David. In Psalm 78:40, gaano kadalas nila pinapagalit ang Diyos sa ilang? How oft did they provoke Him in the wilderness and grieve Him in the desert? Pinapalungkot nila ang Panginoon. How? In verse 41. Yeah, they turned back and tempted God. Lagi nilang sinusubukan ng Panginoon and limited the Holy One of Israel. Limited. Lagi nilang nilalagay sa kahon ng Diyos. Hindi makakilos ang Diyos sa buhay nila because of unbelief. Diyan po yung problema ng tao lagi. Imagine, binanggit ko sa inyo, nagkaroon ng covenant ang people of Israel in the Mount of Sinai. Moses was there, Joshua was there, Aaron was there, the children of Aaron, Nadab and Abihu were there. And then Moses naiwan for 40 days and 40 nights. Wala pang 40 days na witness ni Aaron ang presensya ng Panginoon sa Mount Sinai. At pagkatapos naiinip sila, gumawa siya ng Diyos-Diyosan. Wow! Heavy, di ba? Wala pang 40 days, bumaliktad na. Okay, balikan natin yung mamaya. So, anong term? Kanina, frustration, familiarity. Bakit po sila ganon sa wilderness? Punong-puno ng unbelief. Kasi, sa bawat pamilya po nila or environment, naka-ingrain sa kanila ang pagiging slave mentality, negative mentality, unbelief sa mga bagay na dakila. Ang pinaniniwalaan nila, slave lang talaga tayo. Reason is environmental, it's family, pang third. Kung ano yung kinalakihan mong pamilya, ganun ka kaya halos. Minsan may himalang nangyayari, nagbabago-bago ka. Pero kung ang family pinanggalingan mo, family is the reason. Puro negative thinker kasi sa pamilya namin eh. Natural, salin-salin lahat, puro negative thinker. Kung ano yung family? Sa family, hindi po lamang siya environmental. Okay? It's genetical or generational. Maliban sa may spirit, yun pong genetics. Okay? Nasa genes po kasi yung pagiging negative thinker. I know people, in the genes, no? Yung may mga lahing nag-nervous breakdown. Okay? Meron pong gano'n, nasa genes po yan, genetic. Okay? So, ang genetic po is 100% scientific. Uy, bakit ganyan ang ayos ng mga ilong nyo? Di ba? Lahi namin yan eh. Kung 3 butas, parang hollow blocks yun eh. Di ba? Eh, bakit naman ang ilong niya? Iba naman. Oo nga. Eh, kung merong langgam na gumagala-gala dyan, eh, ano yan eh? Makopa. So, nasa genes po yung mismong itsura natin at mismong ating pong genetic makeup ng ating pong psychological aspect. Naman nyo? It runs in the family. Ito na po yung pinakamabigat. Pang-apat. Okay? So, second point, last point ng second point. No? First point ko, consequences, 4 na points.
Number one, disappointment to the master, dishonor to the minister, disadvantage to the ministry, disrespect or disregard by the enemy. Anong cause? Number one, frustration. Number two, familiarity. Number three, family. It runs in the family. Negative thinker kami. Yan po ang cause niyan. Kaya pagka mga taong galing po sa negative na family, ang hirap po maniwala na mangyayari. Pero may solusyon po tayo dyan mamaya sa cure. Okay? Ito po yung pinakabigat na dahilan ng unbelief. Okay? Alam niyo mo ang pinakamahirap na dahilan ng unbelief? Yung pinaniniwalaan at tinuturo ng Biblia, too good to be true. Ang hirap paniwalaan yung parts. Ang sabi ko nung kausap kong lawyer, that's half truth. Siguro mga, nag-uusap kami, nag-witness ako, nag-sharing time kami, nag-uusap dito ko sa Panginoon. Sobrang hindi ko mapilang ganun niya, binabakit, that's half truth. Half truth. Kaya ang tawag ko sa kanya, si Attorney Half Truth. Lahat na sinasabi ko, half truth, ay sabi na, hindi totoo yan, hindi totoo, puro half truth yan. Plain safe. Di ba? Kasi nagkikigil na ako sa kanya eh. Hirap kausap ng lawyer eh, no? Half truth. O alam niyo yung pang-apat na pinamabigat na dahilan? Okay. Tingnan mo po yan sa dictionary, ang meaning niya is napakalaking challenge para paniwalaan. Pag nag-i-explain ka tungkol sa bagay ng Panginoon, may mga taong nandyan na hirap silang paniwalaan kasi masyadong heavy ang tinuturo mo. Ang hirap paniwalaan. Okay, sample ako kayo. Ito na, the word is, ano yung number one cause? Frustration, familiarity, family. Now it's fantastic, or fantastical, or fabulous, too big, too good to be true. At may kasabihan, if it's too good to be true, it's not true. Okay? Tingnan po natin na ito. Testing po testing ha. Tingnan po natin sa Luke 7:28 kung kaya niyong paniwalaan ito. Are you ready? Luke 7:28, tingnan natin. Luke 7:28, hamunan nito, kaya niyo ba paniwalaan ito? Patungkol po yan kay John the Baptist. For I say unto you, among those that are born of women, there is none greater prophet than John the Baptist. Ibig sabihin, sa lahat ng isinilang na propeta, simula ng panahon ni Eva at Adan, the greatest is John the Baptist. Sinong great? Moses or John the Baptist? Moses was a prophet. Kaya niyong paniwalaan si John the Baptist pa rin? Kasi sabi ng Bible, walang ipinanganak ng women na mas greater para kay John the Baptist. Sinong dakila? Si David as a prophet or John the Baptist? Ha? Yo! Sigurado ka dyan? Sino? David is a prophet. Nakalagay sa Bible yan, prophet si David. Sumulat siya ng mga prophecy eh. David is a prophet. I'm very sure of that. I read it. Not just a king, he was also a prophet. Just like Jesus Christ, prophet, priest, and king. Is Moses a prophet? Who's greater, Daniel or John the Baptist? Ha? John the Baptist pa rin. Okay, please. Ito, kaya niyong paniwalaan to. Okay, kaya niyong paniwalaan to. Ang sabi po sa Bible, but he that is least in the kingdom of God is greater than John the Baptist. Kaya niyong paniwalaan yan. Pinaka-least, pinakamababang klase ng tao sa kingdom ni God. The church is greater than John the Baptist. Kaya paniwalaan yun. That you are greater than John the Baptist. You are greater than Moses. Kaya mo? You are greater than David? Ha? Piso? I am greater than John the Baptist? Greater than Moses? Why? Why? Give me the reason why. Why I am greater than all the Old Testament people? Why?
church, we are the bride of Christ. Oh! Not David, not Moses is part of the bride of Christ. We are the bride of Christ. We are the brethren of Jesus Christ. Not Moses, not David. Not even John the Baptist. And we are greater than John the Baptist. Fabulous, too good to be true. We are the bride of Christ. Oh, kaya niyo paniwalaan niya. Oh. Yan ang isang dahilan ng unbelief. Pag nabasa niyo, totoo ba to? Hindi ka naman nag-analyze eh. Hindi mo na nga ina-analyze kasi nga. Di ba? Ang hirap isipin eh. Oh, naniniwala ka ba that you're a king? You're a king. Sabi ng Bible. You're a king and a queen. Di ba? Naniniwala ka na you are one with Jesus Christ. He is a king. You're one with the king and you're a king. Okay? Naniniwala ka doon that you're one with Christ. He is a king and you're a king. Alam mo, naniniwala ka you're a king. Ha? Pag hindi ka naniwalang king ka, king koy ka! This is deep, you need to observe it. Oh, naniniwala ka ba? Naniniwala ka na king ka? Kasi si Kristo ikaw ay isa nakaupo ka sa trono. Sabi sa Bible, Ephesians 2:6, nakaupo ka sa trono eh. Kung si Christ ay king, king ka din. Naniniwala ka? Oh, eto susunod. Hindi po ito cultic ha, sa totoo lang to ha. Sabi ni Joey, nag-uusap ko yung pastor, medyo alang ang i-share yan eh, baka maaan tayong cultic yan, pero totoo yan. Si Kristo at tayo ay iisa. Okay? Amen? Jesus is King, we are King. Na kapag sinabi kong Jesus is Lord, then we are Lord. Kaya mo pang paniwalaan yun? Hello? Kaninang babes? Kaya pa? Ha? Kaya nga tayo ruler eh. He is the Lord of Lords and we are created lords of the universe with Him. The first God in the world is Adam. Kinuha ni Satan yung God, pagiging God niya, pagiging king. Oh, hindi ka naniniwalang God ka, pero pinaniniwalaan mo si Satan na God. Eh si Satan nasa ilalim ng talampakan mo. Sige, sige. Naniniwala ka kay Satan, this God of this world. Hello? Naniniwala ka? Si Satan, ang God of this world, ang sabi sa Bible, nasa ilalim ng talampakan mo kasi nakaupo ka sa trono ni Kristo. O, naniniwala kay siya God, ikaw hindi. Paano ka na lang? Di ba takot ka pa rin sa kanya kasi siya God of this world eh. Ako hindi ako God eh. Sunod-sunod lang ako niya eh. So gusto ko pong ipakita sa inyo na isang dahilan ng unbelief is so fantastical ang mga bagay tungkol sa Bible. So fabulous, so big, too good to be true. So hanggat hindi natin inaakap ang katotohanan ito, mga kapatid, mananatili tayo sa ating mindset of being slaves. Mananatili tayo sa mga unbeliefs natin. And we will continue to act like one. Kasi yun ang paniniwala mo eh. Naniniwala kang sinila kang mahirap, mahirap ka na lang. Naniniwala kang miserable ang pamilya nyo, doon ako galing, miserable na lang ako for life. Komportable ako doon. Ayaw ko na mabago ang buhay namin. Ganito na lang kami. Hello? Okay, so I will now proceed to the cure. Balikan natin si Jesus Christ. Verse 29 of Mark 9. 29. Ito po yung magsosolve sa unbelief. Sinabi na kanina, oh faithless generation. Okay? Faithless generation. Nung hindi po mapalayas ng mga alagad ang espiritu, siya po ay hinatap ng mga alagad at sinabing, anong sekreto mo? Bakit di namin magawa yan? Ang sabi po sa Mark 9:29, ito na po yung cure. Kaya niyong gawin to para mawala yung unbelief natin?
And he said unto them, this kind can come forth by nothing. Ibig sabihin is the only way for you to get rid of your unbelief. Hello? Do you want cure for your unbelief? Do you want cure for your unbelief? Kaya hindi nagiging totoo ang maraming bagay sa buhay natin na nasa Bible, loaded ka ng unbelief. It may be because of frustration, maybe familiarity, masyado ng common sa iyo yung Word of God. Nag-usap kami mag-asawa kanina umaga. Pag siya po'y nagsasalita tungkol kay Lord sa kanyang grupo, o mayroon siyang kinakausap, nakikinig lahat and appreciated. Ganun din po ako. Sabi ko, sa church natin, walang ganun kasi familiar na tayo doon sa mga talk ni pastor. Di ba? Hindi ko ibig sabihin na unbelief yun. Pero I mean, familiarity creates unbelief. Okay. Familiar ako sa song na yan. Sinabi mo na yan eh. Hindi ka na open-minded. Ang hirap ng taong pagkausap mo, laging alam niya na yun. Uunahan ka pa yan. So tatahimik ka lang ako kasi lagi niyang alam na. So ngayon, as a good conversationalist, bilang isang nabubuhay ng tama, I will be careful with my words. I will make the person might be uncomfortable with my talk. At patahimik na lang ako para hindi siya maging uncomfortable. I'll just let her or let him talk. Okay. So ang sabi po ng Panginoon is, walang ibang paraan, nothing. To get rid of unbelief, nothing. Ngayon, anong kinalaman ng prayer and fasting sa unbelief? Faith is built up, strengthened by prayer and fasting, because prayer and fasting involves meditation of the Word of God. Romans 10:17, faith cometh by hearing, hearing by the Word of God. It's only through the Word of God that faith is intensified. Amen? Nakakakuha tayo ng lakas sa mga songs kasi galing sa Word of God ang base ng song. It's still the Word of God. Ang source ng faith to be strengthened is, number one, the Word of God. Kaya pag nag-prayer and fasting ka, hindi ka kumain ng kanin, okay. Lumalakas ang pananampalataya mo, at kapag lumalakas ang pananampalataya mo, okay, you are becoming closer with Jesus Christ. At alam ng diablo yun, kung ano ang deepness ng relationship mo kay Christ, yun ang kanyang nilirespeto. Hindi ang iyong pag-cast out ng demon. Alam niyo po ba kung bakit po ito ay hindi mag-cast out ng demon? Ha? Alam niyo kung bakit? Meron pong biblical na sagot isa po sa sagot doon. Verse 24, Mark 9, balikan natin. Mark 9, verse 24. This sounds funny, but there is something in this. Baba natin sa 25 hanggang verse 25. Nandito po yung sagot. When Jesus saw that the people came running together, He rebuked the foul spirit, saying unto him, ano yung spirit na to? Down and dead. Mahirap pong i-cast out ang foul, down, and death spirit. Bakit kaya? Ano sabi? Bingi kasi nga, tama, ang galing mo talaga eh. No? Hindi marinig yan. Kinakast out mo ba? So, kaya kahit sigaw ka ng sigaw, wala siyang naririnig. Anong susi? Dapat makita ka niya. Sino ka ba? Hindi sa sinasabi mo eh, in Jesus name! In Jesus name! Mapupuko na yung mga lalamunan mo, yung mga litid mo, hindi alas ang demonyo. Pero pag nakita ka, nakikita ko si Jesus sa kanya. Uy, malapit siya sa Panginoon. Talagang loaded to ng prayer and fasting. Very dominant yung authority niya. Faith and authority. Okay? Nakikita ng demonyo sa inyo. Kung buo ba ang paniniwala mo sa authority mo. Authority mo pinag-uusapan yan eh. Bakit sa isang salita lang, lumayas na? Di ba? Kasi yung authority ni Christ ang sinusunod doon. Nakuha niya?
Okay. So, ang ating unbelief ay mawawala because of our exposure to the Word of God. Our exposure to the truth. Kaya ang sinabi ng Panginoon sa pakikipagdigma para ka magkaroon ng tagumpay, meditate day and night! Ang tigas ng ulo ng mga tao, ayaw mag-meditate ng Word of God, kaya hindi sila maging malapit sa Panginoon, mahina ang kanilang pananampalataya, punong-puno sila ng unbelief, hindi maging totoong salita ng Diyos. Amen? Hindi makapagpalayas ng demonyo. Wala. Ayaw eh. Kala niyo lalago pa na ng palataya niyo at hindi ng atin. Hindi po yun. Meditate kayo. Maging excited kayo sa salita ng Diyos. And then, sikapin niyo mag-prayer and fasting. Kung sanay kayong 3 times a day kumakain, gawin yung mag-skip muna kayo ng isa lang. Di ba? Hanggang mamaya mag-skip na kayo ng 2 na, hindi na kayo nag-aagahan, nagtatanghalian. And then later on, huwag na kayong kumain. Di ba? Pag natutunan niyo hindi na kumakain, yun. Wala na kayong gasto sa pagkain, di yayaman pa kayo. Di ba? O ilang araw din yun. Di ba? Patay na kayo. Tandaan niyo yung kwento ko? Iyak nang iyak po yung si Mrs. Ang lakas ng iyak. Bakit kumiyak? Ang tagal ng patay ng asawa, iyak pa nang iyak. Sino hinayang ako eh? Ano yung hinayang ako? Ang asawa ko kasi sa pagtitipid, natutunang hindi kumain ng agahan. Okay naman siya. Natutunang hindi kumain ng tanghalian. Okay naman siya. Eto na, nung natutunan niya hindi kumakain, okay naman siya. Pero ilang araw namatay. Kung kailan pa na-discover hindi kumakain, saka pa namatay. Sayang. Ano? Si Christ ang may sabi niya, hindi ito mangyayari sa'yo pag wala kang prayer and fasting. Your proximity to God, your closeness with God is parallel with your faith. And your faith will increase in relationship with Christ through prayer and fasting. Sacrifice. Sabi ko na isang preacher na pinakikinggan namin kanina umaga, pag daw siya kumain ng isang araw hindi siya kakain, fasting siya. Pag kumain siya ng 2 araw, tatapatan niya, hindi siya kakain ng 2 araw. Pag isang linggo siya kumain sunod-sunod, the following week, hindi siya kakain, fasting siya. Kaya sabi niya, sa loob ng 2 taon, 1 taon lang ako kumain, 1 taon ko nag-fasting. Pero grabe siya, no? Nasi-sense yung presence ni God sa kanyang presence pala. Di ba? So, Lord, I want to be like Him. Okay? I want to be like Him. Amen? Kaya niyo paniwalaan kung sino kayo? Okay? Tingnan po natin sa Judges. Judges chapter 6 verses 12 to 15. Judges 6, 12 to 15. And I'm about to close. Hanggang 45 minutes lang po ako, discipline sa preaching. Kaya kay Ernie tsaka kay Joby, they observe the time. Nagpakita, alam natin ang problema, di ba? Na talagang ang mga Israelita ng tanan, nasa katigasan ng ulo, dinala ng Panginoon sa isang mabigat na problema para matuto. At pagkatapos, ito, umiiyak na sila sa Panginoon at nagpakita ng ang Panginoon sa kanila. Angel of the Lord, it is the manifestation of Jesus Christ. Okay? Ang sabi niya, oh Gideon, mighty man of valor. And then in verse 12, tuloy po natin, verse 13, at sabi ni Gideon, oh my Lord, if the Lord be with us, bakit nangyayari sa amin to? Bakit kami pinahihirapan ng mga Midianites, ng mga Turkish? Verse 14. Ang sabi po sa verse 14, and the Lord looked upon him and said, go in thy might, and thou shalt save Israel. Oy, panahon na, ikaw inuutusan ko, isave mo ang Israel. You mighty man, I made you mighty to be the Savior of Israel. Anong sabi niya sa verse 15? Ano ba? Verse 15. Anong sabi niya? Oh my Lord! Paano ko ililigtas ang Israel? Behold! Tingnan niyo naman kami! Di ba? My family is poor. Mahirap lang kami. And I am the least of my father's house. Yung pamilya namin, walang kwenta. At alam niyo po ba, Lord, sa pamilya namin, walang kwenta. Ako yung pinaka-walang kwenta. I am the least. Oh, tapos sasabihin mo sa akin, isave ko yung Israel. Nakita niyo yung unbelief? Pero finally, naniwala po siya. Kaya mo mong paniwalaan that you're a king.
that you were born to be rich. You were born for glory. Pinanganak ka para maging banal, para maging matagumpay. To be a victor, not to be a victim. To become a better, not bitter. What do you believe about yourself? What do you see about yourself? Can you embrace that? So fantastic. Ephesians 1:3, kaya mo paniwalaan to? Kinukot mo ba to? Matagal na po yan, nagsimula pa lang ako dyan. Day 1 pa lang ako sa preaching ko sa Life of Grace Madalas kong binabanggit yan Binigay na ng Panginoon lahat ng pagpapala. Imamanifest mo na lang. Imamanifest mo na lang. Lalakaran mo na lang. Ilalabas mo na lang. Ang problema, hindi lumalabas because of unbelief. Hindi ko pinaniniwalaan yan Hindi naman totoo yan. Nakasulat lang yan sa Bible pero wala nang kinalaman sa buhay ko yan. Di mo kami, mahirap kami, sumisimba naman kami. Lagi-lagi, pero ganito pa rin naman kami. Frustrated na. Siguro nasa family talaga namin to. That's too good to be true. It's fabulous. That's so fantastic. Okay. I would like to close in the consolation. Luke chapter 10. Verse 1. Ganda po nitong passage na. And these things the Lord appointed other 70 also, and sent them to 2 by 2 before his face into every city and place, whither he himself would come. So nagpadala po ang Panginoon ng mga 2 by 2 ng mga disciples niya at kanya pong inutusang humayo, mangaral, magpalayas ng demonyo, magpagaling ng karamdaman. Okay? 70. Hindi ko alam sa 70 kung kasama ang 12. Okay? Okay. Verse 17, tingnan po natin. Verse 17. And the 70 returned again with joy. The consolation. Saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Ano pong kaibahan ng mga to sa 12 disciples? Bakit sila nagsubmit ng devils sa 12 disciples? Hindi. Palagay niyo. Brother Ernie, palagay mo. Hindi ka mapalagay? Bakit itong 17 na ito? Tuwan-tuwa sila di ba? Sagot. Kasi pastor, hindi pa sila nagpabilas kay Lord. Kaya nagpulitiwala nila sa Buo pa yung tiwala kasi hindi sila pamilyar. Kasi nga kanina, familiarity. Galing mo talaga, Bars. So ibaba po natin sa verse 24. Tingnan po natin sa verse 24. Teka, sumobra na ata ako. Hindi 24 na. Verse 19. Verse 19, I'm sorry. 20? Hindi ko na i-mark yung ano ko. Yan, verse 20. Eto matindi. Tuwan-tuwa kayo kasi ang mga devils nagsasabi sa inyo. Kasi yun hindi matutuwa, nare-recognize na mga devils kami We are being recognized. We are not disregarded by the devils. They obey us. Di ba? Sabi ng Panginoon, okay lang yan, masaya kayo dyan, pero kung may kakasasaya kayo, ang inyong pangalan ay nakasulat sa heaven. As my bride, as my brethren, as the kings like me,
to rule the world. Wow. Kaya nyo nagagawa yan because your names are written in heaven. When I resurrect, you will sit with me on the throne. Because those who will sit with me on the throne are names written in heaven. O ngayon, salamat sa sagot mo ha. You are just very logical. No? Sino bang gustong maging logical? Okay. Ang sagot mga kapatid na tama. Yung 70, why sila katulad mo? Natuto sila sa mali ng mga disciples. Okay? Dahil ang record ng chapter 10 ay matapos ang insidente ng Mark chapter 9. No? Napahiya ang mga disciples dito eh. Siguro meron dito mga 70 rin na kasama nila na nakatingin dyan, di ba? Nung sinabi ng Panginoon na prayer and fasting, intimacy with God, buong pananampalataya, sige, mag-prayer and fasting tayo. Para pag yung kaya sila sinend ng Panginoon kasi nagpe-prayer and fasting na sila. Bakit ko alam? Bakit ko alam? Alam niyo kung bakit? Ang chapter 10 ay sumunod lamang sa chapter 9. Sa Book of Luke, sa chapter 9, nandun yung record na hindi nila napalayas ang espiritu sa bata. Kaya pag chapter 10, natuto na ang mga alagad. Nako mo? O ngayon, ang tanong, natuto ba kayo? Ha? Natuto ba kayo? So, I want to hear people doing prayer and fasting after this. Pero pag hindi kayo nag-prayer and fasting, wala kayo natutunan, you will remain in your unbelief. Your faith will not grow. We will not multiply. We will not grow in number. We will not grow in faith. We will not realize a lot of things from God in store for us. Tayo po natin ito ngayon. Wow, pagka ako yung aking preaching, 45 minutes. Galing. Praise God. Let's pray. Lord, salamat sa napakalinaw na inyong sagot sa mga nagtatanong. Bakit kami faithless? Bakit di totoo ang power niyo sa amin? Bakit di totoo ang authority niyo? Ba't di nire-recognize ang inyong authority sa amin? Salamat sa sinabi niyo, na sinasabi niyo sa bawat isa, na ito'y hindi mangyayari maliban through prayer and fasting. So nawa po, Panginoon, bawat isa sa amin. Sa mga sandaling ito'y kinakausap kayo, at Lord, I will do that. That is your instruction from your lips that I have to do from now on. I will start considering, doing, implementing it to become close with you, to increase, strengthen my faith. In Jesus' name.